Hi there, Gian here. Our Bible verse for today is all about Genesis 32 verse 27 to 29. The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he replied. He answered. Then the man said, "Your name will no longer Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed there. Yung background po ng Bible verse natin is patungkol kay Jacob. At the first place, si Jacob po kasi, he is a very deceiving person. He is a hill grabber na kung saan diniceive niya yung father niya si Isaac para makuha niya yung mana na dapat para sa kapatid niyang si Esau. Nagpanggap siya bilang Esau para makuha yung kayamanan kay Isaac sa kanyang tatay nung matanda na yung kanyang tatay. And he came to the point na tumakas siya, pumunta siya sa ibang lugar because sa sobrang galit ni Esau sa kanya, yung kanyang kapatid. So, Jacob is a deceiver, a hill grabber, manluloko. When he encountered God, it means seeing your true self. At ganun yung nangyari kay Jacob nung na-encounter niya si God. Doon niya nakita na kung gaano ka-sinner siya, kung gaano yung totoong pagkatao niya na ang sama pala niya. When you encounter God, makikita mo kasi yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At doon mo makikita na wala pala tayo sa kaluwalhatian niya. Na tayo is mga sinner. Yung liwanag ng Diyos, makikita natin yan kapag yung buhay natin nilagyan ng ilaw, 'di ba? Yung kapag yung madilim na bagay nilagyan ng ilaw, so nakikita lahat. So ganun po sa buhay natin. Nilagyan tayo ng liwanag, nakikita lahat-lahat kung ano yung mga ginagawa natin. Kung ano yung kasalanan natin na dapat natin pagsisihan. Kailangan bumalik tayo sa ating totoong pagkatao. We are sinner, at dito nagsisimula ang pagiging Christian life natin. Yung aminin natin sa sarili natin sa harap ng Panginoon na tayo'y nagkasala at humihingi tayo ng kapatawaran sa nagawa nating kasalanan. Encounter God is finding our new self. At the same time, when we seeing our true self, natatagpuan din natin yung bagong identity natin in Christ. Kaya nga po, sabi sa Biblia, kung sino man ang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, ay bago ng nilalang. Nagkakaroon ng bagong buhay, bagong directions, bagong pagkatao, bagong puso. Kaya nga po, sa Bible verse natin, 'di ba, si Jacob, from the deceiving person, nung nakilala niya yung ating Panginoong Diyos, binigyan siya ng panibagong pangalan ng ating Panginoong Diyos. Siya ay tinawag na Israel dahil nakipagbuno siya sa ating Panginoong Diyos sa mga tao. Ngayon siya ay pinatagumpay ng ating Panginoong Diyos at tinawag na Israel. Ganon din po sa buhay natin. Kapag nalaman mo or nakilala mo yung tunay na kalooban po ng ating Panginoong Diyos, is nawawala yung dating tayo. Na kapag nalaman mo na namatay siya para sa'yo, para mabigyan ka ng panibagong buhay sa panahon na sinuko mo ang sarili mo at inamin mo sa Kanya na nagkasala ka, yung Panginoong Jesus natin, bibigyan ka, magkakaroon ka ng panibagong pagkatao, panibagong direksyon ng buhay, panibagong layunin, magkakaroon ka ng
bagong puso na ang tinitibok ng puso mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. You will have a new creations of new identity and your new self in Christ sa bagong pagkatao mo. Encounter God's means receiving God's favor and blessings. Paano po natanggap ni Jacob yung blessings ng ating Panginoon Diyos? Di ba pangit yung intention niya at umpisa and very deceiving person siya. Nung moment na binigay niya yung sarili niya at inamin niya sa Panginoong Diyos kung ano yung nagawa niyang kasalanan. When we true repent, totoo na nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tumalikod tayo sa ating mga nagawang pagkakamali, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. That was the time that we received God's blessings. Lahat po ng mga blessings ng ating Panginoong Diyos, dumadaloy po yun mula sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, papunta po yun sa atin. So, gusto mo bang makamit yung favor and yung blessings ni God? Kaya ngayon pa lang, umpisahan mo na. Repent. Hindi mo yun makakamtan ng sarili mo lang. Makakamtan mo yun sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Come to God and admit yourself, your true self. Lumapit ka sa Kanya, Lord, eto po ako, nagkamali ako, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa akong kasalanan. Embrace your new identity with Christ. Yakapin mo ang ating Panginoong Diyos, and para sa piling niya, magkaroon ka ng panibagong buhay. Nasabi mo sa Kanya, Lord, yung makapagbuno ka sa Kanya na hindi ako susuko, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binibiyayaan or hanggat hindi ko nare-receive yung pagpapala mula sa iyo. Dapat ganun ka, katulad ng ginawa ni Jacob. Kaya from deceiving person, binago siya ng ating Panginoong Diyos. Kasi siya mismo, pinago niya yung sarili niya. Nagpakatotoo siya, humingi siya ng patatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan. So, why does God bless only those who are repent? Tanungin mo yan sa sarili mo. And hope you like the Bible verse that we have. And I want to share to you this simple prayer. Father, we came to you. We are sinners. I am sinner, we are sinners. We acknowledge our true self. We repent of our sins. Please change us. Give us the new identity. Give us the new life and the new directions. We want your blessings and favor upon our life. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone and God bless.